Kamusta po, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, or Cross Watchers? Reading nyo for May 24 to 31, or kung kailan man po dadaan sa inyo yung reading ko. Lahat naman po ng reading ko dito ay timeless regardless sa petsa ng upload or title. Kunin nyo lang po kung ano yung mga nagre-resonate sa inyo, applicable sa situation ninyo. And thank you sa pagbalik-balik, pag-aabang ng readings ko. O, lumitaw yung month ng April dito sa Sagittarius. Baka meron kang may significance sa'yo ito. Kung meron ka mang family member ka-connect na born April, or pwede rin naman na yung ibang lilitaw na mga ganap dito, energy, may kaugnayan sa month ng April. Past April or itong next na April. It could be. Possibly. Okay? Maraming salamat din po dun sa mga lahat na nagla-like, follow, subscribe, yan. Don't forget to subscribe kung bago kayo, nagko-comment, nag-share, papadala ng star super. Thank you so much. So, dito sa pinakababa, maglalatag ako ng mga cards dito para mamaya doon sa mga no contact situation. Pero ayan, surprise muna sila, muna sila, nakataob. Para yan sa mga no contact situation, mamaya huhugutin natin yan. Mga zodiac signs na lumilitaw dito, may Magician, which is Gemini energy, Hierophant is Taurus, Hermit Virgo, Death card Scorpio. Pero pwede rin may ibang air signs dito or fire. Tapos, meron tayong dalawang card sa dulo ng additional message, closing message, or advice para sa inyo. Yan. Okay. So, ayan, nabanggit ko na nga yung April, no? Lumilitaw kasing energy ng April. Hierophant nandito. So, pwedeng may Taurus. Or sabi ko nga, kung merong ganap nung nakaraang April or etong paparating na April na maaaring related dun sa mga energies na nandito sa reading mo. So, na lang, pay attention kayo. So, may mga family matters dito na tinutukoy, Wow, meron kang wishbone. Ito yung wish granted card, Sagittarius. So, merong katuparan ng iyong kahilingan. Kung ano man yung matatanggap mo na yan, mangyayari, matutupad sa wakas, no? Wow. Yung iba sa inyong wini-wish nyo pwedeng may kinalaman sa family. Baka merong matutupad na related sa family mo, kahilingan mo. Or pwede meron talagang mga family matters dito na importante. No? Could be mga importanteng pangyayari or pwedeng gatherings naman, bonding with family or related sa loved one mo, family member, no? Meron ding ayan, pwedeng iba yung wini-wish ninyo or magandang marireceive nyo mangyayari is may kinalaman sa trabaho. It's either yan, kung job application yan, or upgrade pagdating sa sahod mo, position mo, pwede rin naman. Kasi merong, something important na related sa trabaho or raise like promotion or salary increase. So, pwedeng yun, yung hinihintay-hintay nyo, wini-wish nyo. Siyempre, pagka umangat yung position mo, yung salary mo,
syempre magiging masaya rin naman yung family mo. Kumbaga para sa family mo din yun eh. So, kasi merong mga energy dito na pwedeng konektado rin siya sa family mo. Ito namang owl is someone who is wise. Ayan, no? Kasi yung owl is a symbol ng wise eh. Pagiging wise. So, ito ay wise person daw. It's good advice from a wise person. By the way, yung Hierophant nandyan. Kaya lang yung Hierophant mo, lumilitaw siya dito sa challenge card, no? So, although may lumilitaw dito na it's a good advice coming from a wise person, pagdating kasi sa challenge mo, pwedeng hindi ka makikinig. So, mamaya, babalikatin natin yan. Umpisa muna natin dito. Darating din tayo dyan. Nakita ko na yung relationship nitong dalawang cards na yan eh. So, dito sa overall energy mo, you have Magician reversed. Something na minamanifest mo, Sagittarius. Tingin ko, iba pa yung wini-wish mo eh. Kasi nakikita ko doon, mangyayari yung wini-wish mo. Or pwedeng wini-wish mo, wini-wish din ng family mo. Yun yung blessing na marireceive mo or ninyo ng family mo. Pero itong Magician mo is reversed. Ito, pwedeng separate energy to. Pwedeng ibang bagay na related sa minamanifest mo na maaaring kahit naman manifest ka ng manifest niyan, pwedeng hindi, kung hindi mo ginagawa yung mga dapat mong gawin, tungkol dito sa minamanifest mo, hindi rin yan magkakaroon ng form. Or it could be na yung Magician reversed is pwedeng ang ibig sabihin nito eh, hindi pa darating yung minamanifest mo, siguro hindi pa mangyayari yan sa ngayon, or pwedeng yung mga changes na gusto mong gawin, eh, hindi mo magawa sa ngayon. Or kung naghihintay ka man ng changes, no? Pwedeng hindi pa. Pwede rin kasi itong Magician na to, actually, pwedeng Magician, mag-ingat ka doon sa mga tao na pwedeng, manipulator kasi yung Magician reverse. Trickster, manipulator. Pabago-bago ng anyo, kunyango, pwede rin. No. Trickery and sharp practice, pwede rin. So, yan yung mga tao na pwedeng manloloko, magte-take advantage, alam mo yun. Trickster. Diba? Alam niyo na siguro yun kung ano yun. Yan. In general yan. So, punta na tayo rito. Ito na yung challenge mo. Sabi ko nga, lumitaw yung owl doon na sinasabi doon na merong good advice from a wise person. Yung problema, yung challenge mo, pwedeng sarado yung isip mo kasi baliktad yung Hierophant mo. Pwedeng matigas ang ulo mo. Pwedeng hindi ka makikinig. Or pwedeng babaliwalain mo yon, hindi mo tatanggapin yung good advice na yon coming from a wise person. So, yun yung challenge mo rito. No? Kumbaga, meron na ngang nag-advise sa'yo, pero ikaw naman kasi yung sarado yung isip. So, instead na mag-benefit ka ron, or instead na hindi ka mapahamak, alam mo yun, instead na makatulong sa'yo yun, actually, pwedeng masamain mo yun, or ma-misinterpret mo, hindi mo maintindihan, or hindi mo ma-appreciate. Pero actually, yung tao na yon na nagbibigay ng advice sa'yo, actually, pwede ka niyang makatulong eh. Kumbaga, yung advice na ibibigay niya na yun is magiging useful sa situation mo. Kaya lang, hindi mo yun makikita with the Hierophant reverse. Yun yung challenge dito. Okay? So, when it comes to the good stuff, so magandang pwedeng mangyari, meron ka ritong, King of Swords reverse. So, kahit na anong anyo pa nito at lumapag siya sa good stuff, magiging good news pa rin ito para sa'yo, no? Sagittarius. Alam mo, dito pa rin sinasabi dito sa King of Swords mo, maging wise ka eh. Makinig ka eh. Na kahit matalino ka, na kahit wise ka, meron pa rin ibang tao rin na wise, na alam mo yon, na dapat marunong ka rin maging open-minded, na nakikinig ka rin. Tinitignan mo rin yung point of view ng iba. Hindi, ang lakas talaga ng energy dito na wag maging sarado yung isip mo. Kasi malay mo, kung ano yung bagay na yun na hindi mo inaakala or sarado yung isip mo doon, yun pala talaga yung magbibigay sa'yo ng magandang pagbabago,
or ng improvement or ng success, ng makakatulong sa situation mo. O, nakikita ko dito sa good news, meron kang may advantage kay. The good news here is may advantage yung katalinuhan mo. Kaya lang, meron lang talagang tendency na maging rigid ka, sarado yung isip mo. Yun lang yung challenge mo, kanina ko pa sinasabi. Pero pagdating dito sa good stuff, ano man tong problem na to, sa tingin ko, dahil nga siguro mabilis kang mag-isip, analytic ka, magaling ka sa problem solving, kumbaga may advantage ka pa rin na masosolve mo pa rin yung problem mo. Yun yung nafe-feel ko dun sa good stuff. Okay? So, sa tingin ko, magpag-isipan mo ring mabuti. Okay. Yun lang naman yun. Or, consider mo rin yung advice paminsan-minsan. Kasi, minsan talaga, meron talagang mga magagandang advice. Hindi lang naman tayo lang yung magaling mag-isip, di ba? Minsan, ganun. At dapat tayo ay humble din or open-minded din. Di ba? May room para mag-grow ka. So, pagdating sa pera, career, ito yung pagkakaroon ng reflection, Sagittarius, pagdating sa sa career mo. It could be mga iniisip mo or kailangan mong mag-reflect, no? Ano ba yung mga dapat mong gawin when it comes to sa career mo or sa pera, sa kabuhayan, sa finances mo. Ang sa tingin ko rito, isa pa. So, yun. Pwedeng magkakaroon ka ng period ng contemplation sa kung ano na ba yung overall, ano na ba yung mga achievements mo so far or yung mga pwede mo pang i-improve regarding sa finances or sa career mo. Pwede kasi itong career move na pinag-iisipan mo ng mabuti, pinaplano mo or pinag-iisipan mo ng mabuti. Pwede rin naman itong something na related sa sa pinag-iisipan mong mabuti kung mag-i-invest ka ba dito, kung maglalabas ka ba ng pera or magsisave ka. Okay. Pwedeng may mga ganun. Kasi nakikita ko. Actually, pwede kang magkamali dito Pwede kang magkamali, especially sa pagde-decide. So, maganda na pag-isipan mo ng mabuti, huwag kang magmamadali. Especially, career move yan, di yan basta-basta or may kinalaman sa kabuhayan mo, sa pera, sa investment, no? Ano pa? Pagdating sa love life mo, sino ba to? 7 of Wands na baliktad. Parang napapagod naman na tong person na to. By the way, sa hindi mo inaasahan, may ending. May napipintong pagtatapos. Napapagod na kasi ito energy nito Sa love life mo pwedeng energy mo yun o energy na person mo yung tinutukoy dito. Depende kung ano yung nagre-relate sa inyo. Basta meron ditong energy na almost susuko na, pwedeng napapagod na, pwedeng hindi na tumagal sa laban, pwedeng hindi na ipaglaban, alam mo yun. Kasi napakaraming parang ang dami namang kumukontra sa inyo or napakaraming challenges, napakaraming pagsubok or blockage pagdating sa relationship nyo. Siguro itong tao na to, kung ikaw man to siya, pwedeng yes, at some point, ipinaglaban naman, no, hanggat kaya. Kaya lang ito, nakikita ko parang pag-give up na yung energy. Kaya siguro may nangangamoy ending dito. Kasi kung talagang bibigay na yung tao na yan, ikaw man yan o yung person mo dahil nga napagod na sa pakikipaglaban, napagod na sa
ano mo yun, sa mga challenges. Pwedeng merong, baka bumigay o maging marupok, tas hindi na makatagal, mag-give up, sumurrender, and magkaroon ng ending. By the way, pwede namang tong ending na to, hindi lang sa love life mo, pwedeng sa ibang bagay din. No? Kasi nagfo-fall siya dun sa, ano dun sa unexpected. So, itong ending na to, pwedeng hindi mo to na-imagine. Alam mo yun? Kaya nga unexpected, hindi mo inaasahan, di ba? So, yan. Pwedeng wala sa hinagap mo na magtatapos yan, kung ano man yan. No? Yorn. So, by the way, kung gusto niyo ng private reading sa akin, na one and only official FB page ko, Purple Team may check sa dulo, which means meta-verified. Yun lang yung nag-iisang FB ko. Pag walang check sa dulo, hindi ako yun. Kapag merong mga nag-a-add friend, nagme-message sa inyo sa FB, tsaka sa ibang platform, hindi ako yun, yung mga fake na gumagaya sa akin. Kaya huwag kayong makikipag-usap doon. Never, never, never po ako kahit kailan na nag-message, kahit kanino or mag-a-add friend. Kaya kayo mismo magsadya doon, kayo mag-message sa akin, yung link kung sa YT ka nanonood, nakasulat yan sa baba, hanapin mo dyan, itatap mo lang, mapupunta ka na doon. So sa ngayon, nandun sa FB ko, nasa 300k followers na ako para lang alam ninyo na ako yun. Okay? Thank you nga pala dun sa mga ilang taon ko ng suki. Tsaka dun sa mga bago na bumabalik-balik na rin sa akin. So punta na tayo dito sa iyong mga messages, feelings, or iniisip ng person na kano-contact mo. Oh, I know I was a distraction from your pain. So, ang feeling niya, pwedeng ginawa mo lang siyang rebound or feeling niya naging shock absorber lang siya, panakip butas, distraction, habang ikaw ay hindi pa totally healed or hindi ka pa totally moved on. By the way, yan yung mga possible lang na iniisip, nararamdaman niya or mga gusto niyang iparating or message sa'yo. I fell in love with you the moment we connected. O, sa unang connect nyo pa lang, tinamaan na to. Tong person na to. Oo. Lakas na kaagad ng tama niya sa'yo nung unang mga early stages pa lang na nagka-connect kayo. Even, oo. Ganon kabilis siyang nahulog sa'yo. I depend on you too much to let you go. I have codependency issues. Ouch. So, nahirapan siya. Kung hindi pa kayo nagbe-break at no contact lang kayo yun, hindi kanya basta-basta malilet go. Pero kung nag-break na kayo, naghiwalay na kayo, yun na nga, kahit na nag-break na kayo, alam mo yun, parang hirap na hirap pa rin siyang makakope, matanggap. Kasi parang na-build niya na yung ano niya, parang ikaw na yung oxygen sa buhay niya eh. Parang ganun. Na parang nagde-depende na siya sa'yo in many ways. Okay. Closing messages or advice, patience. So, kailangan mo yata ng patience. Some things still need to be dealt with for this connection to manifest. O yan, particular pala to sa connection or love life. Kaya kailangan mong maging matyaga na maghintay. Kasi, parang may tamang timing dito eh. Parang itong connection na to still needs time bago mag-manifest yung gusto mong mangyari sa love life mo or sa relationship, sa connection na tinutukoy na yan. Kailangan mong mag-wait. Kailangan ng patience. This situation will be victorious. Oh, wow. Diba? Kaya pala sinasabi sa'yo, maging patient ka lang kasi yung minamanifest mo, hindi man yan mangyari agad-agad. Magiging victorious ka pa rin in the end eh. Kung saan man patungkol to eh. Sa career mo man, sa love life mo. Okay? So, yan yung mga na-pick up ko sa ngayon sa reading nyo. Thank you so much for watching. Kita-kits sa susunod, babush!